Ito lumipat kayo ng ibang device. Dito ba kayo? Klase ko ba kayo? Sigante ko kayo? Sure? Ito, wala ba yan? Ayun, sa likod na lang pa meron pa din. But anyway, sige. Now, the next thing na ginawa natin after natin sila ma-separate, sa Excel. Ano yung naalala nyo? So ipa-proper natin. Pero sa So, Power rename muna tayo ng header. Okay? So, kapag dito mag-rename tayo ng header, you can simply go here, no? Okay, click the selected column at double-click nyo lang yung column na yan. For example, this one. Pag nakita natin yan, so editable na siya. Pwede na natin siya ma-rename. Okay, another one is kapag pinili nyo to, click this one, rename. Okay? So nasa sa inyo po, saan po kayo mas komportable? Kung gusto nyo recta, or gagamitin natin yung rename function. So again, ang term natin dito is the cost ID. Okay, next natin, ano itong next? Name. Okay, then next is vision. Ba't galit? Okay, next is region. Next, salary. Ay, sorry, sales. Oh, ito salary. Salary. Ano next? Age. Okay, after age, marital status, no? Marshall. Secret. Then, cluster. Next, household size. And finally, ano po yung ulit? Years in the company. Okay, years in the company. Pwede naman company. Okay? So, na-rename na lahat. Yes. Okay na? Okay, so ano next natin? Meron na tayong header, na-separate na natin lahat. So, the next thing that we're gonna do is, of course, we need to clean our file. So, the first thing that we may clean this file is the good thing with Power BI, this can be easily work with editing as long as we activate the column. Ibig sabihin, ang effect niya lagi ay per column. Nadala per column. So, halimbawa, no? Pag tinilik ko itong si name, okay, ay so by the way, hindi ko pala na-mention, no? Dito rin pala nakikita na natin kung ano yung data type. Ano yung ibig sabihin ng data type? Okay, pag tinignan po natin yung column at in-over nyo po dito, pag tinilik nyo po ito, manonotice nyo po kung anong klaseng data type ang nandun lahat sa column na yon. For example, this one. Okay? So may mga corresponding and recommended siya na file na pwede mong i-consider sa type ng data na meron ka. In our case here, since nakita natin na A, B, C, it is there for a text. Okay? Pag nakita tayo ng 1.2 decimal, pag may dollar sign, fixed decimal number, pag 1, 2, 3, whole number, pag sign, percentage, and so on and so forth. Now in our case here, since sila naman ay text, we can easily fix this one. So paano natin sila i-fix? Pag tinilit natin si name as column, let's proceed here sa format. Okay? Click nyo po yung format katabi lang ng split columns. And then, ang gagamitin natin is capitalize each word. Okay? So, proper text na siya. Okay, mas madali Power BI. Asan yung format? Tama? Mas may gilid lang. So, can you do that on the same column? Okay. So, region, marital status, at saka yeah. Can you do that sa lahat? Sa position, region, marital status, at cluster, since they have inconsistencies on the text file? Marital. Asian. Oo, lahat. Okay, so halimbawa nagkamali kayong class. Remember, we have applied steps here. Okay, pag nagkamali po kayo, hindi yan na-undo. The only thing to undo those steps is to delete it. Only yung reset na ginawa mo, if you click this one, ibig sabihin mag-delete siya.
No undo yan ha, Saan walang mo nga undo. sana? Sir. Okay? So, sundan. So, halimbawa, example, no? Si salary. Pinalitan mo ng format. Ang format na ginamit mo ay text. Eh, hindi naman siya text. Oh, wala, nagkamali ako. So, anong gagawin? Punta lang po tayo dito sa applied steps. Export natin para bumalik siya sa dati. Ano Just to sa'yo? make sure, no? When you are Like creating example, applied steps, tapos may mga subsequent steps dyan, maapektuhan po sila. There are 75% chance na maapektuhan sila, while there are 25% chance na hindi sila maapektuhan. Ewan ko, may compact division sa Power BI. May minsan, nadadala, minsan hindi. Okay? So, are you done? Okay. So actually, it will also work kapag naka-multiple tayo, control lang natin o hold lang natin yung control key. Okay? Gaya nito, no? Pinod ko control key yung apat, tapos Hold control key. i-selected capitalize each word. So sabi nga natin nung kanina, So, pag i-hold yung Power BI, control mas key commonly para na-recognize yung mga changes and steps when we click the column. It will simply affect the entire column. Hindi siya kagaya ng Excel na may mga command, tapos kukopyahin natin yung command. Sir, gawin natin Okay? yung control. Here, Natin yung so key. now, sales and salary. Tingnan nyo nga anong format ng sales and salary. Okay na siya. Decimal. Ano dapat siya? Capitalize it. Okay. Dapat siya ay fixed decimal number. So when we click this one, sales, at saka si salary, pag kinilik natin to, option na to, and we click fixed decimal number, so magkakaroon na siya ng proper treatment as well as tamang decimal numbers. So I think it's already clean. Our file is clean. O diba? Mas kakonti kay Power BI. Diba? Yes, mas madali kay Power BI, sir. Ano po, hold niyo po yung control key. Diba? Kinilik mo itong isa. Hold mo lang okay? ito. Kinilik mo si sales. Pag i-click, Tapos Dito. i-click mo si salary. Ito, So, dito dito mo muna, control natin dito sa gilid. yung, hold And control then key, fixed tapos decimal click natin numbers. yung isang- Itong isa? yan din. Kung gusto mo isahan lang, Okay. like hindi isa-isa, i-hold mo Now, lang yung class, control meron tayo key, isang click na hold lang mo dito, siya, no? then Para click lang mo dito. to. Alam nyo, class, minsan Kung sa Power BI, gaya nito, we tend to capitalize upload each or word. extract Mm. numbers or very large amounts of columns. Eh paano kung sa pag-a-analyze mo, ang kailangan mo lang ay mag-delete ng columns? So, madali na naman mag-delete ng columns, no? Just simply click the entire column, tapos right-click, tapos pwede na mga remove. Okay? Pag niremove natin, mawawala na siya. Alin? Ha? O, ngayon, paano kung meron kang Ano ba? 50 column, pero tatlo lang ang kailangan mo? Click mo lang to, right Ginawa ko click, siya and pa then isa-isa, remove. matagal, tama? So, halimbawa, gusto ko lang matira ay itong name. Tapos So, remove. gagawin ko lang, Remove. click ko lang yung name, right-click, Para mabalik, remove click mo other to. columns. So, Pag na-remove mo, yung click mo. natira lang, yung pinili Click mo ko lang yun. ang nandito. Click mo to, para Okay? mabalik. Again, nga, si Power BI is Yung very X more mark. efficient and convenient Ayan. gamitin para kahit Excel. Sa Excel kasi kung di ka maalam sa formula, sa equation, mahirapan na siyang gawin. Si Power BI mas ginagamit particular sa industry, sa mga businesses, kasi so- nga hindi siya ganun Click to komplikado then remove gamitin. other column. Ito lang Okay? yung column na So again, naiwan. kapag tapos na tayo, ano nang gagawin? Punta tayo sa Home tab, and then close and apply. Now notice, sa close and apply, ay kita natin na silang lahat Home ay nasa tab, portion na close. data. Oo, yan, yan. Ito po. Yes. Okay? Hindi. Okay na, naload na data. Ayan. Ito na siya. Okay? Ito na siya talaga. Sa inyo meron? Ay, ito? Ito, sir. Tama Yes. to, sir. Ibig sabihin po, ito po yung mga certain data na meron tayo doon. Okay. Okay? So, pag kinilik niyo po ito, yung list natin dito, makikita natin kung ano-ano pong mga columns ang meron po sa ating Excel. Okay? So, yan po. Meron tayong age. Tama, remember, meron tayong age, class, or whatsoever. And ang arrangement niya normally ay in alphabetical order. Okay? Questions? Done. Oh, sir, okay, ganito naman ha. Let's do the other way, no? Kanina, ginamit natin transform nung nag-extract tayo ng file. So ngayon, I want you to open a new file. Click po natin yung file dito po. Sa upper left side.
Okay, file. Blank report po, gawa tayo. Okay? Same procedure, extract po natin yung file o yung work po kanina. Pero this time, ang i-click nyo po, okay, Nagawa tayo or bago? load, hindi Ata. po transport. Okay. Paano May- pag Ano binigay ulit? sa yung Power BI? Same thing na hindi kanina. pa malinis? Okay? Tapos load. So, yun yung gagawin natin. So, paano kapag binigay sa na hindi pa malinis? Ano gagawin? Linisin. May ulit. Galing mo. Oo. Tapos load. Tama na to. Wala na kayong mga pakialam sa akin. Ito po, no? Import po tayo. Okay, pag nag-import, same pa rin yung file, yung MEPA din ha. Okay. Tandaan natin, no? Kapag gumagamit tayo ng Power BI, yung raw file natin na Excel, hindi na-apektuhan pag ginagamit si Power BI ha. Tandaan, kasi magkaiba na sila ng nagiging result. Okay? In this case, ito pa rin ang gagamitin ko. When I open this one, notice na again, ang gagamitin natin ay load. Okay, load the all text din, non-text rating, prepay. Ano ba yan, sir? Ay, sorry. Sorry ha. Oo, kasi nagko-correspond yung age ng laptop sa age ng gumagamit. Oo. Okay, so again, map po yung gagamitin natin. This time, load po ang i-click natin. So, ano mangyari pag load? Siyempre, sabog. Walang Okay. lalabas eh. Siyempre, mag-appear yan dito. Dito sa data. Oo nga. O, di ba meron? Ano wala? Meron. And then, meron sir, pero may lang. Okay. So ngayon, paano pagka ganyan, binigay sa inyo ng Power BI na marumi pa, hindi pa malinis? Ang naturo sa inyo mag-transform. Okay lang din naman yan, no? The only thing that you can do is